Habang lumulubog ang barko, naghihintay ang 4 na trap diver ng nag-iisang pagkakataon para mabuhay. Pagkapantay ng presyon, biglang bumukas ang pinto. 3 sa mga diver ang nagpilit lumusot sa tubig at lumangoy paakyat sa ibabaw. Si Brian Shepherd ay 44 na taong gulang. Ipinanganak siya sa Birmingham, United Kingdom, pero lumipat sa Australia para mag-enjoy sa mas mainit na klima at tubig. Komersyal na diver si Brian, kaya kadalasan siyang wala ng higit 1 buwan. Nagtatrabaho sa oil pipilaying. Ang barge na tinatawag na derrick barge, 29 ang derrick barge ay nangangahulugang derrick barge, na isang lumulutang na plataporma na walang sariling paraan ng paggalaw. Tulad ng barko, ang barge ay umaasa sa tugboat para itulak at hilahin sa tamang posisyon. Ang derrick ay isang suportang estruktura na itinayo ng patayo o pahilis para suportahan ang gawain ng oil rig. Ang derrick barge na ito ay ginagamit para ibaba ang mga tubo sa dagat at maglatag ng pipeline ng langis mula sa balon papunta sa filling station, kung saan dumaong ang mga barko para kunin ang karga. Si Brian ay isang saturation diver, ibig sabihin, 28 araw siyang nasa ilalim ng presyon para ikonekta nila ng mga kasamahan ang mga tubo sa ilalim ng dagat. Sa halip na sumisid, ikonekta ang tubo at bumalik para mag-decompress mula sa lalim na iyon. Matapos magsisid, umaakyat si Brian at ang team niya sa deck ng barge gamit ang dive bell na nananatili sa parehong presyon gaya ng nasa ilalim ng dagat. Ibig sabihin, hindi nila kailangang mag-decompress hanggat hindi pa tapos ang kanilang 28 araw na shift sa trabaho. Ang derrick barge, 29 ay isang flat bottom na barge na pagmamay-ari ng kumpanyang tinatawag na McDermott, na isang kumpanya ng inhinyeriya. Nakakakuha sila ng kontrata mula sa malalaking kumpanya ng langis para maglagay ng infrastruktura na kukuha ng langis sa ilalim ng dagat. Na orihinal na nag-ooperate sa Gulpo ng Mexico at kalaunan sa Asya. Sa panahon ng operasyon nito, ang derrick barge, 29 kasama ang 2 nitong kapatid na barge. Ang derrick barge, 27 at derrick barge, 28 ay ginawang mula lay barge patungong derrick barge. Ibig sabihin, nagsimula itong patag at pagkatapos ay nilagyan ng 3,000 toneladang derrick. Ang derrick ay nagpapahintulot sa barge na magbaba ng tubo ng patayo sa gitna na nagbibigay ng alternatibong paraan para ikonekta at ibaba ang mga tubo sa dagat. Isang empleyado ng derrick barge, 27 ang nag-ulat na mabigat ang barge sa itaas. At sa isang nakakakilabot na pagkakataon, nang nakaharap ang barge sa gilid ng hangin, sobrang lakas ng pag-ugoy nito sa mga alon, kaya inakala niyang tipresew. Ang derrick barge, 29 ay nagkaroon ng ilang malalapit na insidente. Noong 1986, nagtrabaho ito sa kipot ng Taiwan. Nang lumitaw ang bagyong Zik sa abot-tanaw, si Kapitan Billy ay nagkubli sa daungan. At muli noong dumaan ang bagyong Envion. Pero nang dumaan ang bagyong Abby, si Kapitan Billy, pagod na siyang sa laging pagtakbo at nasasayang na oras sa trabaho kaya nagpasya siyang manatili. Umalis ang derrick barge, 29 sa oil platform habang hinihila ng Smith Lloyd 108 habang papalapit ang bagyo. At dahil walang oras para kunin ang mga angkla, pinalawig ng mga tripulante ang mga kable at sinubukang tiisin ang bagyo. Patungong kanluran, ilang McDermott Jeromac na mga barkong hila ay nauna nang umalis bago dumating ang bagyo. 2 beses naputol ang towing bridle at kahit na muling ikinabit ito ng SL, 108 sa unang pagkakataon, nangyari ang pangalawang pagkakaputol malapit na sa baybayin ng Taiwan kaya kinailangan ng Dutch na kapitan na iwanan ito. Ang barge. Tumawid ang derrick barge, 29 sa sandbar at sumadsad sa maputik na dalampasigan. Muntik na ring tumama sa mabatong bangin. 2 araw ang lumipas. Bumalik ang mga Jeromac tugs para subukang muling palutangin ang derrick barge. 20 ngunit ang isa ay pumasok sa mababaw na bahagi. Nasira ang timon at stern post nito na puno ng tubig at na-stranded din, kaya naging palabas ito sa mga tao roon. 3 araw matapos sumadsad sa huling mataas na tubig sa buwan, nahila na ng SL, 108 ang derrick barge. 29 palaya. Dinala ito sa Taichung para sa mabilisang pagkukumpuni at ibinalik agad sa trabaho nang walang tamang inspeksyon ng hull o pagsusuri ng integridad.
Ang desisyong ito na manatili sa dagat ang nagbigay sa kapitan ng Derek Barge, 29 ng palayaw na Bagyong Billy. Ang saturation diving system sa Derek Barge, 29 ay walang hyperbaric evacuation system. Kaya noong pagkakataong iyon, nagkaroon ng malasakit ang dive supervisor na i-decompress ang kanyang dive team bago tumama ang bagyo. Ang hyperbaric evacuation system ay isang lifeboat na maaaring humiwalay at lumutang ng malaya mula sa barge kung ito ay lumubog at mapanatili ang tamang pressure para sa mga diver sa loob. Papayagan sila nitong tapusin ang kanilang decompression sa loob ng chamber at lumutang ng malaya kahit na lumubog ang barges sa ilalim nila. Pero wala namang saysay iyon dahil wala naman silang ganoon. At buti na lang, hindi nila kinailangan iyon sa pagkakataong iyon. Matapos tapusin ang trabaho, ipinadala si Derek Barge, 29 sa Singapore para kumpunihin at sa bagong assignment sa Australia. Ngunit tinanggihan siya ng kliyenteng Australiano. Maliban kung maglalagay ng hyperbaric evacuation system si McDermott na ginawa rin nila, kaya ginugol ni Derek Barge, 29 ang mga sumunod na taon sa paglalagay ng tubo sa karagatan ng Australia. Lumaktaw tayo sa 1,991 at umalis ang barge mula Australia at bumalik sa Singapore para sa maintenance. Habang nagme-maintenance, nagpasya sina McDermott at Typhoon Billy na alisin ang hyperbaric evacuation system para lumuwag ang deck at makapaglagay ng dagdag na tubo. Iniwan nila ito sa Singapore. Pagkatapos ng maintenance, nagtrabaho ito sa South China Sea kasama ang 175 crew nito. Kasama ang 4 na saturation diver na sina John Lyons, Steve Hardy, Terry Denison at Brian Shepard. Karaniwan ang buhay sa barko. Nagpapalitan ng shift sina saturation diver John, Steve, Terry at Brian. Ang trabaho nila ay ikabit ang mga tubo at tiyaking ligtas ang mga ito sa kahabaan ng pipeline, sa lalim na 100 at 10 metro sa ilalim ng tubig. Habang inilalagay ang isang bahagi ng tubo, inuulit nila ang proseso. 2 maninisid ang pumasok sa dive bell, bumaba sa 100 at 10 metro at nagtrabaho. Una, isang maninisid ang lumalabas sa kalmadong tubig habang ang isa ay nananatili sa bell bilang suporta. Makalipas ang ilang oras, nagpapalit ng tungkulin ang mga maninisid. Ang dagat ay may temperaturang 26 hanggang 32 degrees Celsius. Isa yan sa mga benepisyo ng trabaho, hindi nila kailangang magtrabaho sa nagyeyelong lamig ng mga oil rig sa North Sea. Pagkatapos ng shift, sinisilyuhan nila ang dive bell at barge. Hinahatak sila ni Derek Crane ng 100 at 10 metro pabalik sa deck. Ikakabit nila muli ang habitat sa deck at magbabalik sa karaniwan nilang buhay. Karamihan ay pagtulog, pagbabasa, at pagkain kasama ang mga kasamahan. Nakatira sila sa isang pressurized na habitat na isang dive chamber na may mga kama, palikuran at mesa para maupo at kumain. Baka maglaro rin ng baraha kasama ang ibang diver. Karaniwan lang ang isang buwang pagkakakulong sa pressure capsule, pero sa ganitong panahon may kasabikan din sa pag-iisip ng mga bagyo. Ang mga bagyo sa South China Sea ay kadalasang nangyayari mula Hulyo hanggang Setyembre. Noong 13 ng Agosto, sa gitna mismo ng kasagsagan ng panahon ng bagyo, may lumabas na alerto tungkol kay Bagyong Fred. Sinabihan ang mga maninisid na si Fred ay nasa lugar ngunit hindi papunta sa kanilang direksyon. Si Bagyong Billy, ang kapitan ng barge, ay tinawag ang mga maninisid mula sa 100 at 10 metro at inutusan ang mga tauhan na ihanda ang barge para umalis. Wala akong duda na sa likod ng isipan ni Brian, nagsisimula na siyang mag-isip ng iba't ibang mga senaryo. Karamihan sa mga maninisid ay naglalaro ng mga senaryo sa kanilang isipan, lalo na kapag may oras silang patayin. Pero karamihan sa mga senaryong ito ay hindi naman talaga nangyayari. May dumaan na bagyo na malakas ang hangin at magaspang ang dagat, pero wala namang nangyaring malala. Isa sa mga posibleng senaryo kay Brian ay ang desisyon ng dive supervisor na i-decompress ang mga maninisid. Kaya kung dumaan ang bagyo sa kanila, hindi sila maiiwan sa loob ng chamber kapag tumama ang bagyo. At yun mismo ang nangyari. Bilang preemptive na hakbang, nagpasya ang dive supervisor na i-decompress ang mga diver. Ang kanilang working depth na mahigit 100 metro ay nangangahulugan na aabutin sila ng 4 na araw para tuluyang ma-decompress. Pero may ilang experimental na mabilisang decompression tables din.
Ngayon, may kaunting apurahan na kapag ipinaalam ng dive supervisor sa labas ng silid sa mga diver kung ano ang gagawin nila sa loob ng silid. Sina Brian, Terry, Steve at John ay nasa awa ng mga panlabas na puwersa. Kung dumaan sa kanila ang bagyo, sila ay makukulong sa isang silid. Kung magpasya ang dive supervisor na i-decompress sila, iyon ang mangyayari. Kung magpasya ang pamunuan ng barge na alisin ang hyperbaric evacuation system mula sa barko, wala na silang kontrol. Siyempre, malamang na magkakaroon sila ng pag-uusap tungkol sa ilan sa mga bagay na ito. Pero sa huli, ang kanilang mga buhay ay nasa kamay ng ibang tao. Kaya kapag sinabi ng dive supervisor sa kanila na magsisimula na ang decompression dahil paparating na si Bagyong Fred at kailangan silang mailabas agad, siguradong nagsisimula ng dumami ang mga tanong at senaryo sa isip ng mga diver. Aabutin pa ng 48 oras bago marating sila ni Bagyong Fred. Nagsimulang maghanda ang mga diver para sa paparating na bagyo. Una, kumuha sila ng pagkain para may lakas sa paghaharap ng malalakas na alon. Kumuha sila ng ekstrang pagkain dahil hindi na makakakuha ng supply kapag lumakas ang alon. Pagkatapos, inaayos nila ang gamit at tinitiyak na nakatali ang maluwag na bagay para hindi magkalat o makasakit. Sinusubukan nilang magpahinga at umaasang dadaan si Fred ng walang aberya. Ang palaging biro ng mga British na maninisid sa mainit na dagat na ito ay mas malala pa sana kung nagyeyelo na lang sila sa North Sea. Walang sariling lakas ang barge, kaya si kapitan ng tugboat na si Robert Swart ay inilapit ang kanyang tugboat na tinatawag na Tug Typhoon at hinila ang 128 metrong barge, Derrick Barge. 29 palayo sa tinatayang daraanan ng Bagyong Fred, umaabot ng halos 2 knots muli. Si Typhoon Billy ay sinusubukang lampasan ang isang bagyo noong 14 ng Agosto. Umuusad ang decompression ng mga diver pero may karera na nagaganap. Isa sa 2 bagay ang mangyayari. Maaaring malampasan nila si Fred ng sapat na oras para makumpleto nila ang decompression o kaya'y maabutan sila ni Fred bago sila matapos sa decompression. Para kang nanonood ng banggaan ng tren sa mabagal na galaw, lumalakas ang hangin at lumalaki ang mga alon. Aabutin ng ilang araw ang decompression habang lumalakas ang Bagyong Fred. Noong Agosto 15, 2 araw mula nang magsimula ang decompression, naramdaman ang pagkabalisa. Sa barge, 20 toneladang anchor buoy ang naputol at bumagsak sa deck, nagkabali-bali. Mga tabla sa paligid ng hatch papuntang desalination plant ng barge. May kalabog ng bakal nang bumukas ang hatch at bumuhos ang tubig dagat papasok. Dali-daling pumasok ang unang inhinyero sa pump room, nakatabi ng desalination room, at sinubukang i-welding ang mga floor plates sa pinto. Pero masyadong malakas ang presyo ng tubig. Binuksan niya ang balbula ng jet pump at sumirit ang makapal na agos ng tubig na parang fire hose. Ngunit patuloy pa ring tumataas ang tubig lampas tuhod niya. Dahil sa tubig, pumalya ang jet pump, air intake at buong sistema kaya lumubog ang barge. Para maantala ang sakuna, iniwan ng inhinyero na umaandar ang jet pump at tinakpan ang 2 silid. Sa likod ng waterproof na pinto, sinabi niya sa punong inhinyero na hindi na nila maililigtas ang barko. Lumampas na sa ligtas na anggulo ang barko dahil higit 18 degrees na ang pagkakakiling nito. Nagpapatakbo ang mga lalaki sa barge, sinasarado ang mga pintuang di tinatabla ng tubig para mapanatili ang buoyancy at hindi tumagilid. Pinalaya nila ang mga life raft nang maputol ang tow line papunta sa tugboat, kaya naiwan ang barge na nakatagilid at walang tulak sa alon. Madalas maipit ang barko sa alon, dahan-dahang tumatagilid. Sumisigaw at nagtatalunan ang mga tao, nagkakagulo sa deck ang katawan at life raft. Nabali ang gantry crane at nadaganan ang isang elektrisyan. Tapos biglang tumaas ang deck at itinapon ang isang lalaki ng 45 metro sa deck at papunta sa dagat. Lumutang siya at humihingal sa diesel at tubig. May mga katawan na naka-life jacket na palutang-lutang sa dagat. Napansin niya ang baligtad na life raft sa paligid at nilanguyan niya ito. 2 Pilipinong tripulante ang humila sa kanya paakyat sa bangka. Sa silid, naputol ang komunikasyon ng mga diver sa barge pero sigurado akong ramdam nila ang lakas ng hangin. Kadalasan, alam ng mga mandaragat kung hindi maayos ang pagkakaupo ng barko sa tubig. Iniisip ko kung napansin ng mga diver na tumagilid ang barge na nangyayari kapag kumikiling ang bangka dahil sa pumapasok na tubig. Kung titingin ang mga diver sa kanilang bintana,
Malamang na makikita nila na mas marami ang tao sa deck at may bakas ng pag-aalala sa kanilang mga muka. Lumabas ang mga marinero na naka-orange na life jacket sa gitna ng malalakas na alon para hindi maipit sa ilalim ng deck. Kung lumubog ang barge, ayaw ng sinuman na makulong sa maliit na kabina at hilahin pababa sa ilalim ng dagat. Para sa mga diver sa loob ng silid, ang hatch lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Sumusulat sila ng liham para sa mga mahal sa buhay at nilalagay ito sa dive suit para manatili sa kanila. Dumadaan na ang mga alon sa deck habang lalong lumulubog ang barges sa tubig. Ang mga diver ay nasa pressure pa rin, nakatumbas ng 20 metro sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin ay nasa decompression pa rin sila. Nakarating na sila mula sa pressure, nakatumbas ng 100 metro, pataas hanggang sa pressure nakatumbas ng 20 metro. Pero sa loob ng silid, 3 beses pa rin ang pressure kumpara sa ibabaw. Ang pressure sa silid ang dahilan kaya sarado ang hatch. Hindi nila mabubuksan ang hatch kahit pa sabay-sabay silang 4 na subukang hilahin ito. Ang tanging paraan para bumukas ang hatch ay kung ang pressure sa loob ng silid ay kapareho ng pressure sa labas. Lubog ang likurang bahagi at may kaguluhan sa deck, walang nakakapansin sa mga diver. Kanya-kanya na. Nagsisimula ng lumubog ang barge. Mas maagang dumating ang bagyo kaysa sa inaasahan. Nasa alanganing kalagayan ang mga diver habang lumulubog ang barge. Pagdating nila sa 20 metro, bubuksan ang hatch. May pressure gradient sa taas ng 20 metro. Mas mataas ang pressure sa loob ng chamber kaysa sa labas, kaya nakasara ang hatch sa 20 metro. Ang pressure sa loob ng chamber ay kapareho ng pressure sa labas ng chamber. At habang bumababa sila, nagbabago ang pressure gradient sa ibaba ng 20 metro, mas mataas ang pressure sa labas kaysa sa loob ng chamber. Kapag naabot na nila ang tamang lalim, automatikong bubukas ang hatch dahil sa pressure sa labas ng chamber. Pagka nangyari yon, magsisimulang pumasok ang tubig sa loob ng chamber at mas lumala pa habang lumulubog ang barge, tumaob ito, tuluyang gumulong. Ngayon, hindi ko eksaktong alam kung ano ang nangyari sa mga diver na ito, pero alam kong buhay sila habang lumulubog ang barko. Sa isang punto, marahil noong tumaob ang barko, nagkaroon ng sugat si Brian sa kanyang binti. Ang mga saturation habitat ay walang lock mechanism sa loob ng silid, kaya hindi nila kayang ilock ang kanilang sarili sa anumang oras. Magbubukas ang hatch. Sa puntong iyon, ang tubig ay unti-unting aakyat habang sila ay lumalalim o biglang papasok kung ang hatch ay nakaharap sa ibabaw. Alam natin na may isa man lang na diver na nananatili sa silid at unti-unting namamatay habang nauubos ang oxygen, kaya maaari nating ipagpalagay na hindi biglang bumaha sa silid. Kung magtatagal ang mga diver sa silid, lahat sila ay hihinga mula sa maliit na bulsa ng hangin na agad magpapalit ng oxygen sa carbon dioxide. Ipinapalagay kong nagsimula na silang pag-isipan ang kanilang mga opsyon. Halos tiyak ang kamatayan sa pananatili sa silid. Kailangang matagpuan sila ng rescue dive team sa loob ng napakaikling panahon. Malabong mangyari iyon, lalo na't may malakas na bagyo sa itaas. Pwede rin nilang subukang lumangoy pataas. Wala pa silang full na decompress, kaya posibleng magka-decompression sickness sila. Maaaring mabuhay sila doon, pero makakaranas sila ng matinding sakit. Kung sakaling makalutang man sila papunta sa ibabaw na malabong mangyari, kailangan muna nilang lumangoy palibot sa mga hadlang sa baligtad na deck at pagkatapos ay makarating pa sa ibabaw. At kahit makarating sila sa ibabaw, malakas pa rin ang bagyo, kaya malabo silang makita ng mga tagapagligtas. Lahat ng pagkakataon ay laban sa kanila. Hindi iniisip ng mga lalaking ito ang takot para sa 100, 91 pang mandaragat habang nilalabanan nila para sa kanilang buhay. Habang ang presyon ng tubig ay umaabot sa parehong presyon sa loob ng silid, bumubukas ang hatch at unti-unting pumapasok ang tubig sa silid. Sina Steve, Terry at John ay sinubukang lumangoy palabas. Hindi ko alam kung lumangoy sila palabas sa gitna ng tubig o naghintay hanggang bumagsak ang barge sa sahig ng karagatan. Sa tulay ng tugboat, agad nagpadala ng distress signal si Kapitan Swart nang makita niyang may mga lalaking tumatalon sa tubig. Noong 8 nakaabot siya sa Maritime Rescue Center sa Canberra at sinabi sa kanila na tumaob ang barge at mahigit 100 lalaki ang nasa tubig.
nag-utos na magpalipad ng helicopter mula Hong Kong at nilabanan ng British ang bagyo para marating ang aksidente. Unang dumating ang fixed-wing na eroplano at nakita ang ilalim ng barge na lumulutang sa alon. Sa lawak ng mga debris at mga raft na kumalat sa milya-milyang karagatan, inililigtas ng crew ng tugs ang mga tao mula sa tubig. Nanatili sa lugar ang barkong Chinuming Plenty bilang palatandaan habang tinanggap ng Soviet na barkong Ulan-Uda ang mga nakaligtas. Bumaba ang isang winchman ng Royal Air Force mula sa helicopter na 20 metro ang taas sa gitna ng malalakas na alon. Nilalabanan niya ang hangin hanggang marating niya ang 8 lalaki sa loob ng life raft. Hinila niya pataas ang 3, kada sabay gamit ang triple harness hanggang mailigtas ang lahat ng lalaki. Sa mga sumunod na araw, 173 tripulante ang nailigtas at 22 ang namatay, kabilang si Typhoon Billy at 3 radio operator na nanatili sa pwesto. Lahat ng 4 na diver ay namatay. Ang 3 lumangoy palayo ay nalunod at na-recover ang kanilang mga katawan sa ibabaw. Ipinakita ng autopsy na wala silang sapat na dami ng bula sa kanilang sistema para magdulot ng malubhang decompression sickness. Kung nakarating sana sila sa ibabaw, malamang ay nakaligtas sila mula sa saturation. Natagpuan ng mga diver ang katawan ni Brian Shepherd matapos halos 2 buwan. Tama ang naging desisyon ng mga diver na subukang lumangoy palabas dahil iyon ang may pinakamataas na tsansa ng kaligtasan. Ayon sa autopsy, si Brian ay namatay dahil sa asphyxiation. Nananatili siya sa air bubble ng chamber hanggang maubos ang oxygen at ma-suffocate. Sa huli, ang pagiging nasa isang panig ng hatch o sa kabila ay nagtakda lang kung paano sila namatay. Pero ang kapalaran ng 4 na diver na ito ay nakatakda na sa loob ng chamber. Para mapanood ang pinakabago naming video tungkol sa sakuna, i-click ang link sa screen ngayon.